Update lang mga kabayan, Super 6-6 promo tayo ngayong June 6. Hanggang June 9 ang itatagal ng promo, ito ang drop ng price. Lana discounted ng 1,300 pesos, Habak de Bala discounted ng 800 pesos, Habak de Lana discounted ng 400 pesos, Hoodie discounted ng 399 pesos, Gabay Medalyon discounted ng 200 pesos, lahat ng bracelet din discounted ng 100 pesos. Yung gabay t-shirt halos pamigay na lang, discounted ng 200 pesos. Marami pang discounted price. Lahat ng products na nandyan sa Shopee ay discounted. Check nyo na lang mga kabayan. Maraming salamat. Nariyan ang link sa comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Boyet. Walang eksaktong taon, probinsya ng Bicol. Respeto, ang kadalasang susi ng kapayapaan pagdating sa halos lahat ng aspeto sa buhay. Ito ang kadalasan nating naririnig sa mga matatanda, lalo na kapag tayo ay pinangangaralan. Sa tuwing makakagawa tayo ng isang bagay na hindi karespe-respeto sa kanilang paningin. Ito ang prinsipyong kinalakihan ni Boyet. Nasa 20 taong gulang nang magpa siyang magtrabaho bilang isang gwardya sa Maynila. Tubong Pangasinan itong si Boyet. Mag-isang nagpunta sa syudad upang maghanap ng trabaho. Kalaunan, nagkaroon ito ng maraming kaibigan. Isa sa mga ito ay si Mark. Tubong probinsya ng Bicol. Matagal nang naninirahan sa Maynila. Madalas nagkakayayaan ang magkaibigan kung saan, lalo na kung walang pasok o hindi kaya naman mahabang bakasyon kagaya ng mahal na araw. Nang mga sandaling ito, nag-aya si Mark na magbakasyon sa kanilang probinsya. Hindi naman nagdalawang isip si Boyet na sumama. Kailan ba ang alis natin para makapaganda na ako? Tanong ni Boyet. 2 araw bago ang kanilang bakasyon. Pagkatapos ng pasok natin sa Miyerkules, aalis na tayo. Daanan mo na lang ako dun sa bahay para sabay na tayong pumunta sa estasyon ng bus. Tugon ni Mark. Muli namang nagtanong si Boyet tungkol sa lugar na pupuntahan. Ayon dito, medyo liblib na bahagi ng probinsya ang lugar na kinalakihan ni Mark. Pagtatanim ng palay ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao. Wala ding kuryente sa lugar, kaya maagang natutulog ang mga taga-baryo. Kadalasan din sa mga tao doon, hindi nakikipagsalamuha sa mga taong hindi nila kilala. Binalaan din ni Mark si Boyet na huwag makikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala. Eto pa ang tatandaan mo pare. Maraming aswang sa amin. Kaya mag-iingat ka sa mga taong kakausapin mo. Dahil hindi mo alam, baka aswang na ang kausap mo. Wika ni Mark. Natawa lang si Boyet sa mga sinabi ng kaibigan dahil hindi ito naniniwala sa mga aswang at engkanto. Ay nako pare, pasensya ka na. Pero hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi naman sa iniinsulto kita. Pero wala kasi sa paniniwala ko yan Tugon ni Boyet. Alam ko yon pare. Pero sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo para makaiwas tayo sa kapamakan. Alam kong inibitahan kitang magbakasyon sa amin, kaya responsibilidad kita. Muling wika ni Mark. Huwag kang mag-alala pare. Susundin ko naman yung mga sinasabi mo At saka kung totoo man ang mga aswang, ayoko maging hapunan ng mga yun Kinabukasan, naganda na para sa biyahe ang dalawa.
Madaling araw pa lang ay nagpunta na ang mga ito sa terminal ng bus. 4:00 ng umaga. Nakasakay na sila at nagsimula ng maglakbay. Medyo matagal din ang biyahe papuntang probinsya. Nakatulog ang dalawa sa kabaan ng paglalakbay. Nagising na lang ang mga ito nang maramdamang huminto na ang bus sa terminal. Tinignan ni Mark ang kanyang relo. Nakitang 7:00 na ng umaga. Ginising nito ang kaibigan dahil nakarating na sila sa pupuntahan. Andito na tayo pare. Tayo na dyan, bababa na tayo. Wika ni Mark. Dali-dali namang bumaba ng bus ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Boyet nang makita ang magandang tanawin sa paligid. Bagaman nasa kalagitnaan na ng bayan ang terminal, hindi pa rin maikakaila ang kasukalan nito. May ilang malalaking puno pa sa paligid na ayon kay Mark, hindi pinuputol ng pamahalaan dahil mahalaga ito. Alam mo ba pare, ang sabi ng lolo Ikoy ko, may mga nakatira daw sa malalaking punong yan. Kaya hindi pinapaputol. May ilan na sumubok Pero kung hindi namamatay, nagkakasakit o hindi kaya naman napaparalisa. Wika ni Mark. Hindi na sumagot pa si Boyet. Hindi ito naniniwala sa sinasabi ng kaibigan. Naglakad ang dalawa palabas ng terminal. Sumakay ng jeep papunta sa mismong baryo nila Mark. Manghang-mangha si Boyet sa ganda ng lugar, maging sa mga kabayang nakatayo sa paligid. Halos lahat ay gawa sa netibong materyales. Maging ang mga bubong nito, hinabing dahon ng kugon. Laking probinsya din naman ako pare. Pero hindi ganito kaganda ang lugar namin. Kasi doon sa amin, kadalasan sa mga bahay doon gawa na sa semento at yero. Malimit ka na lang makakita ng ganitong uri ng bahay. Wika ni Boyet. Napangiti na lang si Mark dahil sa wakas ay napansin din ito ng kaibigan. Magantay ka lang pare. Pagdating doon sa amin, mas nganga ka pa. Tugon ni Mark. Ilang minuto pa ang nakalipas. Bumaba na ng jeep ang dalawa. Walang kabayan sa paligid, kaya naman nagtaka si Boyet kung nasaan sila. Teka pare, asan tayo? Wala namang bahay dito Wika ni Boyet. Napangiti si Mark at tumugon. Nandito na tayo pare. Ayun ang bahay namin sa bandang ibaba. Tugon ng kaibigan habang nakaturo sa isang maliit na pamayanan sa paanan ng burol. Binubuo ito ng iilang maliliit na bahay at isang malaking tahanan. Dahan-dahang naglakad ang dalawa pababa ng burol. Pagdating sa loob ng pamayanan, kagad silang sinalubong ng mga tao. Ang ilan sa mga ito ay pinsan at syuwi ni Mark. Nasaan pala ang bahay ng mga magulang mo? Tanong ni Boyet. Wala na ang mga magulang ko, Boyet. Bata pa lang ako nang maulila. Tugon ni Mark. Kagaya ni Boyet, mga lolo at lola na ang nag-aruga dito. Simula nang maulila ang ama at ina dahil ito sa isang sakuna sa kagubatan. Tumuloy ang dalawa sa malaking tahanan. Pagmamay-ari ng lolo ni Mark na itago na lang natin sa pangalang Mang Ikoy. Mabuti naman at nakarating kayo bago magtanghalian. Tamang-tama. Malapit nang maluto ang tinolang manok at ang inihaw na dalag. Wika ni Lolo Ikoy. Naupo ang dalawa sa sala. Habang si Boyet naman, inikot ang tingin sa paligid. Naninibago ito sa mga antigong disenyo
hanggang sa napansin ng binata ang isang estatwang may 3 ulo. Nilapitan nito ng binata upang tignang mabuti. Laking gulat ni Boyet. Biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Ang tawag sa nilalang na yan ay gawi-gawin. Isang higanteng may 3 ulo. Alam mo bang siyang nangangalaga sa lugar na ito? Wika ni Lolo Ikoy. Napalingon si Boyet sa matanda dahil sa sinabi nito. Higanting may 3 ulo. Totoo po ba sila? Tanong ni Boyet. Oo. Para sa aming lumaki sa lugar na ito, totoo sila. Dahil naniniwala kami, sila ang tagapangalaga ng mga palayan at kagubatan dito sa aming baryo. Tugon ni Lolo Ikoy habang tinuturo ang isang larawan kung saan may makikitang mga taong nagtatanim ng palay sa bukid. Habang sa likod nila, nakatayo ang isang higanteng may 3 ulo. May hawak itong sandata sa kanang kamay at pananggalang naman sa kaliwa. Ayon sa matanda, paminsan-minsan ay nakikita nilang dumadaan ang nilalang sa kanilang pamayanan, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Mamaya pare, makikipagkwentuhan tayo sa ilan ko pang tsuhin para marinig mo ang mga alamat sa lugar namin. Sa ngayon, kumain na muna tayo dahil matagal ko na ding hindi natitikman yung luto ng lolo't lola ko. Wika ni Mark. Habang kumakain sila, hindi mawala sa isip ni Boyet ang mga sinabi ng matanda. Hanggang sa matapos itong kumain, nagpa siya si Mark na dalhin ng kaibigan sa mga pinsang lalaki na nooy naghahanda upang magsindi ng kahoy na gagawing uling. Dito pare, ito ang pangkabuhayan namin. Pinakikinabangan namin ang mga maliliit na sanga ng puno sa gubat para gawing uling. Wika ni Mark. Maya-maya ay dumating ang isa sa mga pinsa ni Mark na ang pangalan ay Crispulo. Isarado niyong mabuti ang mga gilid para walang singaw. Buyong, nagpaalam ba kayo kay Apo Golem bago kayo mamutol lang sanga kahapon? Wika ni Crispulo. Kausap nito ang ilan sa mga pinsan nila Mark, nakatuwang sa paggawa ng uling. Hoy Chris Pula, kumusta? Parang lalo tayong kumikisig . Wika ni Mark. Nagulat ito at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan nila. Hoy Mark, pinsan! Nandito ka bala. Kailan ka dumating saka sino tong kasama mo? Tanong ni Crispulo. Kaninang umaga lang pinsan, kumusta na? Tuloy pa rin pala ang pag-aalay nyo kay Apo Golem. Tugon ni Mark. Nagtaka si Boyet kung sino ang tinatawag nilang Apo Golem. Pare, sino ba yung Apo Golem na sinasabi nyo? At saka bakit kailangan mag-alay? Tanong ni Boyet. Oo nga pala. Siya yung sinasabi namin sa'yo na gawi-gawin. Bago kami gumawa sa kabundukan, lagi kaming sinasabihan ng lolo ko na magbigay o mag-iwan ng prutas sa kahit saang bahagi ng gubat bago magsimula sa anumang gagawin namin. Tugon ni Mark. Sa isip-isip naman ni Boyet, isa lang ito sa mga pamahiin ng kaibigan. Ngunit lingid sa kaalaman nito na totoo ang nilalang na binabanggit ng kaibigan. Nagpatuloy sa pag-uusap ang magpinsan, habang si Boyet naman pinapanood ang ginagawa ng iba pang pinsan ni Mark. Habang nagmamasid ito, may isang bagay na nakaagaw ng pansin ng binata. Isang malaking bakas ng paa sa gawing paanan ng kabundukan. Mark, ano kaya sa tingin mo'y may gawa ng bakas ng paa na yan?
Wika ni Boyet at napalingon si Mark. Parang baliwala sa kanya ang tinuturo ng kaibigan. Ayan ba? Mga bakas ng paa ni Apo Golem. Dito siya dumadaan lalo na tuwing nag-uuling. Kapag nalaman niyang walang permiso ang pag-uuling mo, o hindi kaya hindi niya pinahintulutan, paniguradong lilipad ka sa impapawid dahil ihahagis niya ang lahat ng gamit mo. Kasyual na tugon ni Mark. Bagya namang napaisip si Boyet dahil parang sanay na ang kaibigan sa ganong pangyayari. Matapos makipag-usap, kagad itong nagpaalam sa mga pinsan upang tumuloy naman sa kabisera ng kanilang baryo. Hindi naman mawala sa isipan ni Boyet ang mga sinabi nito. Habang naglalakad, walang tigil sa pag-iisipang binata tungkol sa sinasabing nilalang. Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina, pare? Totoo ba yung... ano yun? Gawin-gawin? Ano nga bang tawag dun? Tanong ni Boyet. Yung gawi-gawin. Oo. Oo, pare. Di ba sinabi ko na sa'yo? Siya ang nagbabantay sa lugar na to. Ang totoo, kami lang ang nakatira dito sa teritoryo niya. Kaya maingat kami sa mga gagawin namin, lalo na sa pag-iingay. Ayaw ng gawi-gawi ng maingay. Tugon ni Mark. Nakita mo na ba yung nilalang na yun? Tanong ni Boyet. Isang beses ko palang nakita ang gawi-gawin eh. Yun ay nang minsang sumama ko kay Tiyo Tarok para manguha ng mga panggatong sa gubat. Wika ni Mark. Sa kabila ng mga narinig, hindi pa rin kumbinsido ang binata. Si Boyet kasi ang tipo ng tao na hindi basta-basta naniniwala ng walang patunay. Habang nasa baryo, naganap si Mark ng nagbebenta ng lambanog. Ngunit wala itong makita. Kaya naman nagpasya na lang ang dalawa na bumili ng alak sa bayan. Hindi naman kalayuan mula sa kanilang baryo ang mismong merkado at medyo maaga pa naman ng mga sandaling iyon. Kaya nagpasya si Boyet na sumama. Habang naglalakad ang dalawa bitbit ang kanilang biniling alak at pulutan, nakasalubong ng mga ito sa daan ang pinsang si Crispulo. O Mark, saan naman kayo nang galing? Aba, may dala pa kayong alak ah. Pasensya na, hindi ko kayo masasamahan. May kailangan akong pagtuunan ng pansin eh. Yung mga pinsan nating nag-uuling sa gubat, kayo na lang muna ang uminom ha. Wika ni Crispulo. Ayos lang, pinsan. Hindi rin naman kami gaanong magpaparami ng inom. Alam mo naman baka maingayan ng gawi-gawin. Pagdiskitan tong kaibigan ko. Sige na, mauna na kami. Tugon ni Mark. Labis namang ikinagulat ni Boyet ang sunod na sinabi ni Crispulo. Naku Mark, mag-iingat kayo ha. Bago ako bumaba, narinig ko ang malakas na sigaw ng gawi-gawin. Paniguradong lalabas yun ng lungga ngayong gabi. Wika ni Crispulo. Ganun ba? O sige, pinsan na. Maraming salamat sa paalala. Wika ni Mark. Matapos makipag-usap kay Crispulo, kagad nang tumuloy ang dalawa sa pag-uwi. Habang nasa daan, tahimik si Boyet, ni hindi ito sumisipol, kagaya ng kadalasan nitong ginagawa kapag naglalakad. Dito nagtaka naman si Mark. O pare, anong nangyari sa'yo? Sobrang tahimik mo. Tanong ni Mark. Nung una ay parang walang narinig ang kaibigan, kaya tinapik ito sa balikat ni Mark. Oo nga pare. Maganda yung tanawin dito. Tugon ni Boyet.
Ano daw? Ang layo naman ng sagot mo pare. Hindi naman yun yung sinabi ko eh. Wika ni Mark. Ay hindi ba? Pasensya na pare ah. Hindi maalis sa isip ko yung pinag-uusapan yung magpinsang kanina eh. Hindi ko mawari kung pinagkakaisa nyo ba akong biruin o talagang seryoso ka tungkol sa gawi-gawin. Wika ni Boyet. Seryoso ako pare. Totoo nga ang gawi-gawin. Tignan mo mamaya. Sa oras na magsimula na tayo ng inuman, marami kang pwedeng pagtanungan, lalo na sa mga chewing ko. Wika ni Mark. Hindi na umimik pa si Boyet ng mga sandaling iyon. Hanggang sa makarating sila sa tahanan, inilapag ni Mark ang mga bote ng alak at pulutan. Iniwan nito sandali ang kaibigan upang tawagin ang mga chewin at pinsang walang ginagawa. Maya-maya pa ay nagdatingan na ang mga ito. Isa-isang ipinakilala ni Mark ang mga pinsan. Nung una ay nagkakayaan pa dahil sa hindi naman magkakakilala ang mga ito. Ngunit kalaunan, nagtatawanan na hanggang sa awatin na sila ni Mark dahil masyado nang malakas ang kanilang boses. Dito na pumasok sa isipan ni Boyet na itanong ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa gawi-gawin. Sinimulan ni Boyet sa malaking bakas na nakita sa kagubatan. Ayon naman sa mga nakakadandang pinsan ni Mark, may katagalan na din ang mga bakas na yun. Isang buwan na halos ang nakakalipas, ayon sa mga pinsan ni Mark. Uy, hindi matagal yung isang buwan ha? Talaga bang seryoso kayo sa mga sinasabi nyo? Isang higante ang nakatira sa kagubatan. Tanong ni Boyet. O pre, totoo nga ang sinasabi namin. May naninirahang gawi-gawin sa aming kagubatan at siya ang nangangalaga sa aming kalikasan. Tugon ni Mark. Ngunit hindi pa rin ganon kakumbinsido si Boyet. Pinili nitong subukan ang sinasabi ng kaibigan. Dahil sa nakainom na at medyo lasing na si Boyet ng mga sandaling iyon. Walang kabog-abog itong tumayo sa bakuran at sumigaw. Tinatawag nito ang mga gawi-gawin, bagay na hindi naman lubusang akalaing gagawin ng kaibigan. Ano ka ba naman pare? Alam mo bawal yung ginagawa mo? Hindi namin tinatawag ang gawi-gawin dito. Dahil sa oras na gawin namin yon, paniguradong dadalawin ng higante ang aming baryo at hahanapin ang taong tumawag sa kanya. Wika ni Mark. Dahil sa ginawang ingay ni Boyet, nabulahaw ang ilan sa mga kamag-anak ni Mark. Isa na dito ay si Lolo Ikoy. Sino ang gumawa ng ingay na yon? Alam nyo bang inilalagay nyo sa panganib ang buhay ng mga taong nakatira dito? Galit na wika ng matanda. Kagad dumingi ng paumanhin si Mark sa inasal ng kaibigan. Si Boyet naman, sa halip na humingi din ng paumanhin sa ginawa, nagdahilan pa ito. Gusto ko lang makita yung sinasabi niyong gawi-gawin. Hindi ako naniniwalang totoo ang nilalang na yun hanggat hindi ko nakikita ng sarili kong mga mata. Wika ni Boyet. Napasapo na lang ng ulo si Mark. Dahil alam niyang magagalit ng husto ang mga kamag-anak dahil sa ginawa ng kaibigan. Ano ka ba naman pare? Irespeto mo ang mga nakaugalian namin dito. Hindi kita sinama sa lugar na to para lang mapahiya. Wika ni Mark. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Boyet. Sa halip na magpaawat, tumakbo pa ito papunta sa kagubatan at doon sumigaw. Akmang hahabulin pa sana ni Mark ang kaibigan, ngunit inawat siya ni Lolo Ikoy. Hayaan mo siya, Mark. Nang maranasan ng binatang yan ang sinasabi nating panganib. Wika ni Lolo Ikoy. Na sinunod naman ang binata
Ngunit hindi pa rin maalis dito ang pag-aalala sa kaibigan. Nanatiling tahimik ang paligid ng ilang minuto. Inakala ni Mark na hindi nadinig ng gawi-gawin ang pagtawag ni Boyet. Kaya naman nagpa siya na itong tawagin ng kaibigan upang makapagpahinga. Medyo malalim na din ang gabi ng mga oras na yon. Unti-unti nang sumisilip sa kalangitan ang bilog na buwan. Tinawag ng binata si Boyet, ngunit walang sumasagot. Dali-dali itong kumuha ng sulo. Sinundan sa gubat ang kaibigan. Habang naglalakad papasok ng gubat, nakakarinig ng iba't ibang huni si Mark. Ngunit ilang sandali lang, biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Walang ibang naririnig si Mark ng mga sandaling iyon, kundi ang pagkulas ng mga dahon sa kanyang paanan. Kasabay nito ang mahinang tibok ng puso. Sa kalagitnaan ng katahimikan, sinubukan nitong sipatin si Boyet, ngunit hindi niya ito mahanap. Sinubukan niyang tumawag ng mahina, pero walang sumasagot. Hanggang sa makarinig ng mga kaluskos ang binata, dahilan para mapahinto ito sa paglalakad. Naupo ang binata sa lupa, pinatay ang dalang sulo. Nakiramdam sa paligid. Ilang sandali pa ay narinig nitong may kung sinong paparating sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito si Boyet na humahangos. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit hindi tumigil sa pagtakbo ang binata. Dali-dali niyang sinindihan ang dalang sulo. Hinabol ang kaibigan. Ngunit akmang aalis na sana ito nang mahagip ng tingin ang pares ng malalaking paang nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahang inangat ni Mark ang dalang sulo upang sipatin ang nilalang. Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig ang binata nang makita ang tatlong ulo ng nilalang. Nakatitig ang mga ito sa kanya. Nakikita ni Mark na galit ang nilalang, kaya sinubukan nitong tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maikilos ng binata ang kanyang mga paa. Mabuti na lang ay dumating si Crespulo. Dali-dali nitong binuhusan ng tubig ang pinsan, dahilan para magbalik ito sa ulirat. Kagad hinila ng pinsan si Mark palayo sa lugar. Ano bang ginagawa ng kaibigan mong ignorante? Hindi niya ba alam na pwede siyang mapahamak? Tanong ni Crespulo habang tumatakbo palayo sa lugar. Lasing na kasi si Boyet eh. Hindi pa din matanggal sa isip niya mga kwento. Kaya sinubukan niyang tawagin ang gawi-gawin. At mukhang nagpakita ito kanina. Nagpakita sa akin eh. Hindi ko lang alam kung nasa na. Si Boyet, nakita mo ba? Tugon ni Mark. Ilang minuto pa ay nakita nila ang kaibigan. Nakaupo sa atangan ng isang kubo habang kinakausap ng ilan sa malalayong kamag-anak. Dali-dali itong lumapit sa kaibigan upang itanong kung ano ang totoong nangyari. Bagaman nagsasalita, hindi malinaw ang kwento ni Boyet dahil pilit nitong hinahabol ang kanyang hininga. Umayos ka, Boyet. Huminga ka ng malalim at marahan para maikwento mong nakita mo. Wika ni Mark. Dahan-dahan namang kumalma ang binata. Pinaliwanag nito ang mga nangyari. Ayon dito, isang malaking nilalang ang nakitang nakatayo sa kanyang harapan. Punong-puno ng itim na balahibo ang mga paa nito. At nang tumingala si Boyet, nakita nito ang 3 pares ng nanlilisik na mga mata. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Mabilis itong tumakbo palabas ng gubat. Ngunit sa kasamaang palad, maling direksyon ang tinahak nito.
Napadpad siya sa mga kugon. Naiwan din ng binata ang dalang solo sa lugar. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makitang unti-unting nagliliyab ang kugon na pinag-iwanan ni Boyet ng sulo. Kailangan maupo lang, Apoy, bago ito kumalat sa paligid. Wika ni Kispulo. Mabilis namang kumilos ang ilan pa sa mga pinsan upang patayin ang apoy. Nagkagulo ang buong pamayanan sa nangyari ng gabing iyon. Kaya naman hindi na nakatulog ang lahat. Ngunit sa awa ng Diyos, nagawa nilang maapula ang sunog. Kinabukasan ay maagang naganda ng mga gamit sina Mark at Boyet para bumalik sa Maynila. Ngunit hindi ito pinahintulutan ni Lolo Ikoy. Hindi ako papayag na umalis kayo sa lugar na ito, lalo pat na sa panganib ang buhay ng kaibigan mo. Susundan siya ng gawi-gawin kahit saan magpunta, dahil ito sa kamuntikang pagkasunog ng kagubatan. Kaya mas makakabuti, manatili kayo sa lugar na ito hanggat hindi pa naayos ang gusot. Wika ni Lolo Ikoy. Wala nang nagawa si Mark, kundi sundin ang utos ng matanda. Bagaman nahihiya ito sa mga kamag-anak, alam niyang mas makakabuti para sa nakararami ang gagawing desisyon. Nanatili pa ng ilang araw sina Mark sa lugar na iyon. Kahit gustong-gusto nang umalis ni Boyet, hindi niya magawa dahil bantay sarado siya ng mga pinsan ng kaibigan. Dumito ka muna, Mark, habang hindi pa naayos ang lahat. Dahil sa oras na ipilit mo ang pag-alis, maaari ka lang magdulot ng kapamakan sa karamihan. Wika ni Mark. Hindi naman tayo ginalaw ng gawi-gawin. Ano bang kinakatakot mo, Mark? Tanong ni Boyet. Oo, hindi tayo ginalaw ng nilalang na yon. Sa ngayon. Kaya hindi ko naaantayin pang mangyari yon. Ang mga gawi-gawin, sadyang mapagkalinga sa lugar na kanilang tinitiraan. Dahil sa paniniwala, nandito sila kumukuha ng lakas. Pagpapaliwanag ni Mark. Hindi pa rin makapaniwala si Boyet na nasaksihan niya ang nilalang na inaakala na sa alamat lang makikita at sa kwento lang maririnig. Sa paglipas ng ilang araw, inakala ng magkaibigan na maayos na ang lahat dahil wala namang nangyayaring kakaiba. Ngunit isang umaga, nagising si Boyet na inaapoy ng lagnat. Hindi maikilos ang katawan. Dali-daling pinatawag ni Mark si Lolo Ikoy at Crispulo upang tignan ang kaibigan. Ayon sa pinsan, pinanghawakan ng gawi-gawin ang kaluluwa ni Boyet para tuluyan itong hindi makaalis sa lugar. May paraan ba para maalis ang sumpa sa kaibigan ko, Chris? Tanong ni Mark sa pinsan. Hindi ko alam kung anong gagawin, Mark. Pero may kakilala akong pwede nating hingian ng tulong. Pupuntahan ko siya ngayon sa kabilang baryo. Tugon ni Kispulo. Dali-dali itong umalis papunta sa kabilang baryo. Samantalang si Mark naman at ang iba pa, sinubukang pakalmahin ng kaibigan dahil nagdidiliryo na ito at kung ano-ano ang sinasabi. Ito na nga ba ang sinasabi kong kabayaran ng paglalapastangan ng kaibigan mo sa tirahan at katahimikan ng lugar? Hindi naman kita sinisisi, Mark, dahil walang alam si Boyet sa mga maaaring mangyari. Sana lang nakinig siya sa'yo nang mga panahong binigyan mo siya ng babala. Wika ni Lolo Ikoy. Ipinaliwanag din ng matanda ang maaaring mangyari kung sakaling hindi maagapan ang kalagayan ni Boyet. Ayon sa matanda, mananatiling buhay ang katawan ng kaibigan, ngunit hindi makakagalaw. Sa madaling salita, isang sisid lang walang laman ng katawan ng binata
dahil kukunin ng gawi-gawin ang kanyang kaluluwa bilang kapalit sa nangyaring pinsala. Ang tanging paraan lang, mag-alay sila ng katumbas na bagay sa kaluluwa ni Boyet o hindi kaya naman patayin ang nilalang. Paano naman natin gagawin yun, Lolo? Wala tayong alam kung paanong papatayin ang gawi-gawin. Tanong ni Mark. Hindi natin maaaring patayin ang gawi-gawin. Sa oras na gawin natin ang bagay na yon, paniguradong mawawala sa kayusan ng buong kagubatan. Marami ang maaaring mapahamak. Maraming nilalang ang mawawala ng tirahan dahil lang sa pagkamatay ng isang nilalang. Tugon ni Lolo Ikoy. Alam ni Mark na mangyayari ito. Hindi rin lingid sa kanyang kalaman na maaari ngang mamatay si Boyet. Hindi po natin pwedeng isakripisyo ang buhay ng kaibigan ko, Lolo. At hindi ako makakapayag na mangyari yun. Muling wika ni Mark. Hindi rin naman ako papayag, iho. Pero gawa ito ng kaibigan mo, kaya wala siyang sisisihin. Sana lang magtagumpay ang binabalak ni Crispulo. Tugon ni Lolo Ikoy. Ilang oras ang nakalipas. Bagyang kumalma ang kalagayan ni Boyet, ngunit hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Medyo natagalan sina Crispulo sa pagbalik dahil bumuhos ang malakas na ulan. Pahirapan na ang pagbaba sa kanilang lugar. Ganun pa man, pinilit ng mga itong makauwi dahil na din sa matinding pangangailangan. Pagdating sa bahay, kagad pumasok si Crispulo sa silid kasama ang kakilala nitong manggagamot na ang pangalan ay Manong Hernando. Mukhang malala na ang lagay ng isang to. Sabihin niyo, gaano ba kalaki ang pinsalang naidulot ng binata sa gubat? Tanong ni Mang Hernando. Halos masunog ang kalahati ng kugon, Manong. Pero hindi naman po sinasadya ng kaibigan ko nangyari. Wika ni Mark. Kaya sinadya o hindi, walang makakapagpaunawa sa gawi-gawi ng mga ganong bagay. Nabubuhay ang nilalang na ito sa sarili niyang batas at walang sino man ang maaaring bumali nun. Ang tanging magagawa na lang natin, ipagdasal na sana panglabanan ng kaibigan mo ang gawi-gawin. Wika ni Mang Hernando. Kagad nitong sinabi kay Mark ang kanilang gagawin. Kailangan nilang bawiin ang kaluluwa ng binata mula sa gawi-gawin sa pamamagitan ng pag-aalay o pakikipaglaban. Dalawa ang gagawin nating ritual. Una, pagtanggal ng kapit ng gawi-gawin sa kaluluwa ni Boyet. At yung ikalawa naman, ang tuluyang pagbawi ng kaluluwa mula sa nilalang. Sa oras na hindi niya tanggapin ang pag-aalay, mapipilitang makipaglaban ng kaibigan ko sa isang nilalang na biyasa sa paggamit ng sandata. Pagpapaliwanag ni Crispulo. Ilang sandali pa ay nagsimula ng maganda ang manggagamot. Katuwang nito ang dalawang pinsa ni Mark. Bilang taong may alam sa lihim na karunungan, hiniling ni Mang Hernando ang tulong ni Crispulo. Hindi naman nagdalawang isip ang binata dahil sa katungkulan niya ito bilang isang lingkod ng kataas-taasang may likha. Kailangan nating magpunta sa lugar na napinsala ng kaibigan niyo. Doon natin gagawin ang ritual ng pagbawi. Wika ni Manong Hernando. Kagad namang binuhat ni Crispulo ang mga gagamiting kasangkapan at ang alay nilang isang itim na baka. Nagpaiwan naman sa lugar si Lolo Ikoy para bantayan si Boyet. Samantalang si Mark, nagpa siyang sumama upang masaksiyan ang mga mangyayari. Pagdating sa lugar, kagad dinanda ni Mang Hernando ang altar na pag-aalayan ng itim na baka.
Nagsimula ding mag-usal ng mga dasal si Crispulo habang hinahasa ang itak na gagamitin sa pagpapatugo ng hayop na iaalay. Paano natin malalaman kung tinanggap ng gawi-gawi ng alay? Tanong ni Mark. Sasaksakin ko ang baka sa leeg. Matapos ay papakawalan. Sa oras na magpumiglas ito at tumakbo paikot sa lugar, nangangahulog ang hindi tinanggap ng gawi-gawi ng ating alay. Mapipilitan kami makipaglaban. Ngunit sa oras na manahimik ang baka at antayin ang sariling kamatayan sa isang sulok, nangangahulugan ito ng kabaliktaran. Tugon ni Crispulo. Ilang sandali pa ay natapos na din sa pag-uusal si Manong Hernando. Hinila ni Crispulo ang baka sa gitna ng ginagawang altar at sa hudyat ng manggagamot. Itinarak ni Crispulo ang dinasalang itak sa leeg ng baka. Nung una ay hindi ito pumipiglas. Nanatiling kalmado ang hayop hanggang sa bunutin ng binata ang itak. Binitawan din ito ang tali at hinayaang tumakbo paikot sa lugar ang baka. Inakala nilang magtatagal ang ganong kilos ng hayop. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas. Huminto ito sa pagtakbo. Laking gulat ng lahat dahil kumain pa ito ng damo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Tinanggap ng gawi-gawi ng alay natin. Ngayon, nasa kaibigan mo na ang alas kung paano siyang gagaling ng tuluyan. Wika namang Hernando. Matapos ang ritual ng pag-aalay, kagad nilang kinatay ang baka. Pinagpira-piraso ang laman nito. Ang atay, puso, at iba pang mahalagang lamang loob. Iniwan nila sa gubat bilang bahagi ng alay sa mga nakatirang nilalang. Kaunting pagpapaliwanag. May mga bagay na hindi nailagay sa kwento tungkol sa natural na gawi ng gawi-gawin. Sila ay kilala bilang mabangis na mandirigmang may 3 ulo at ang bawat isa sa mga ito konektado sa iisang utak. Sa makatuwid, pinapatakbo ng iisang isip ang napakalaking katawan ng nilalang. May hawak itong sandata sa kanan at kalasag naman sa kaliwa. Sinasabing kinakatakutan ng lahat ang mga nilalang na ito, lalong-lalo na sa digmaan. Dahil kaya nilang makita ang galaw ng mga kalaban sa lahat ng direksyon. Ngunit sa kabila ng mabangis nitong kaanyuan, mapagkalinga ang mga gawi-gawin, lalong-lalo na sa kalikasan. Dahil ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng lakas. Ang isa pang kinakatakutan sa mga nilalang na ito, sa oras na masira ang kanilang tahanan, paniguradong hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti. Sa ibang bahagi naman ng bansa, maraming kwentong nakita nila at nasumpungan ang galit na gawi-gawin, lalo na sa mga ilegal na namumutol ng puno sa kabundukan at ilang bahagi ng probinsya ng Isabela. Sinasabi ng mga ito, nakita nila ang isang nilalang, 10 talampakan ng taas, may 3 ulo, may bitbit na sandata at pananggalang. Bagaman walang nakakapagsabi ng totoong lugar kung saan ito nakita, alam ng mga taong nakatira doon na totoo ang gawi-gawin. Marami ang skeptikal na kwento tungkol dito dahil ayon sa kanila, ito ay bahagi lang ng ating alamat. Ngunit para sa mga taong nakakita at nakaranas ng hagupit nito, walang dudang totoo ang gawi-gawin. Balik tayo sa kwento. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Ikoy, laking pasasalamat ng mga ito dahil tuluyan ng bumaba ang lagnat ni Boyet. Ilang sandali lang magkakamalay na siya. Pero sa ngayon, hayaan niyo munang maglakbay ang kanyang diwa.
Kailangan makausap ng binatang yan ng gawi-gawin para makahingi ng tulong. Nagawa na natin ang ating parte, Chris. Sana lang, kaagad maunawaan ng kaibigan ng pinsan mo ang mga dapat niyang gawin. Wika ni Mang Hernando. Matapos ay kagad na itong nagpaalam. Bilang kabayaran, binitbit nito ang isang binti ng baka. Makalipas ang isang buong araw, hindi pa rin nagigising si Boyet. Ngunit pagsapit ng gabi, saka pa lamang ito nakabalik sa wisyo. Pinaliwanag ng binata ang nangyari habang nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban para sa sariling buhay. Ayon kay Boyet, nakita nitong nakaupo ang gawi-gawin sa isang malaking bato habang hawak ang sandata at pananggalang. Ang mga sumunod na pag-uusap ay batay sa salaysay ni Boyet. Anong kailangan mo, mortal? Magsalita ka. Wika ng gawi-gawin. Ang totoo, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero nais kong humingi ng tawad sa pagkasunog ng kugunan at sa kawalang respeto ko sa inyo. Wika ni Boyet. Tumawa ng malakas ang gawi-gawin. Itinarak sa tabi ni Boyet ang hawak nitong sibat. Alam mo pala ang ginawa mong pagkakamali. Pero bakit nung una pa lang, hindi mo na nagawang humingi ng tawad? Inantay mo pang parusahan kita at makabala ng ibang tao. Muling wika ng gawi-gawin. Patawarin niyo po ako kung di ko kagad nalaman ang dapat kong gawin. Pero nais kong sabihin na hindi ko sinasadya ang pagkasunog ng lugar. Pero ganun pa man, nangyari ito dahil sa kapabayaan at kahangalan ko. Tugon ni Boyet. Kasalanan mo man o hindi, ang mahalaga, marunong kang tumanggap ng pagkakamali. At sana ay magsilbi itong aral sa'yo. Wika ng gawi-gawin. Matapos makipag-usap ng nilalang, kagad itong tumayo at umalis sa lugar. Samantalang si Boyet naman, tila hinatak pabalik sa kanyang katawan. Ganun ang nangyari, pare. Hindi ko talaga inaasahang makikita akong gawi-gawin ng harapan. Sa kabila ng nakakatakot na anyo nito, napakabait pala ng nilalang na yun. Wika ni Boyet. Napangiti na lang si Mark. Dahil sa wakas naniwala na din ang kaibigan sa mga sinasabi nito. Nang banumbalik ng husto ang lakas ni Boyet, inaya ito ni Mark na mag-ikot sa paligid para masaksiyan ang kagandahang idinulot ng gawi-gawin sa kanilang lugar. Hindi makapaniwala ang binatang nangyari ang lahat ng yun. Hindi rin akalain ni Boyet na may matututunan siyang mahalagang aral sa lugar ni Mark. Sana naman pare, dalhin mo kahit saan ang aral na natutunan mo dito sa lugar namin. Alam kong medyo nakakayang sabihin sa'yo, pero masaya ako dahil nagising ka sa katotohanan tungkol sa mga nilalang na gaya ng gawi-gawin. Wika ni Mark. At dahil medyo mahaba pa ang kanilang bakasyon, pinili ng dalawang mag-ikot pa sa ilang bahagi ng probinsya. Doon palang napagtanto ni Boyet ang totoong kagandahan ng kalikasan, lalo pa nang malamang may mga nilalang na nagmamay-ari nito. Hindi rin lubos akalain ng binata, lubusang magbabago ang buhay niya dahil lang sa isang hindi sinasadyang pagkakamali. Lalo pang lumawak ang kaalaman ni Boyet tungkol sa mga nilalang. Hindi lang sa gawi-gawin ang elementong natuklasan ng binata, maging ang mga kapre,
maliliit na engkantong nakatira sa lupa. Nagawa din niyang masilayan at maunawaan ang totoong dahilan ng kanilang pagkakalikha. Ito ay para pangalagaan ang balanse ng mundo. Isa sa pinakamahalagang bagay pa na natutunan ni Boyet, irespeto ang mga nilalang na nakikita at hindi nakikita ng mata ng tao. Dahil kung tutusin, mas higit silang nauna sa mundong ito kumpara sa atin. Makailang beses ding bumalik si Boyet sa probinsya ni Lamarck. Doon ay nagpaturo siya kay Crispulo ng lahat ng kaalaman nito pagdating sa lihim na karunungan. Bagaman hindi perpektong kaalaman ang itinuro sa kanya, kahit papano, naging daan ito sa tuluyang pagkaunawa ng binata sa mga bagay na may kaugnayan sa kabilang dimensyon. Isa ito sa hindi makakalimutang kaganapan sa buhay ni Boyet. Alam niyang habang buhay niya itong sasariwain. Sa kasalukuyan, may sarili ng pamilya si Boyet. Nakapag-ipon ito ng sapat na halaga upang makabili ng maliit na lupa sa kanilang probinsya. Nagpatayo ito ng maliit na dampa. Namuhay ng simple sa pamamagitan ng pagsasaka. Patuloy nitong binabahagi ang kwento. Paulit-ulit na binabanggit ang aral tungkol sa respeto dahil ito ang dahilan ng lubusang pagbabago ng kanyang pananaw sa buhay. Hindi rin itinuring ni Boyet na masamang karanasan ang pangyayari. Salip isa ito sa mga pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Hanggang sa ngayon, napapangiti na lang si Boyet sa tuwing maaalala ang pangyayari nang minsan siyang mapunta sa lugar ng gawi-gawin. Mga kabayan, isa pang maikling kwento tungkol sa karanasan sa gawi-gawin. Taong 1966, probinsya ng Ilocos. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang mamumutol ng puno itong si Raymond. Kadalasan siyang sumasama sa mga tiyuhin sa kabundukan upang mamutol ng puno na siyang ipinagbibili naman sa mga taga-syudad. Hindi rin masasabing ilegal ang kanilang gawain dahil pagmamay-ari ng pamilya ni Raymond ang taniman. Kaya naman wala silang kaba sa pagtutroso. Minsan silang nakatanggap ng tawag mula sa mga parokyanong nangangailangan ng mga troso na gagamitin sa paggawa ng bahay sa Maynila. At saktong marami pa silang pwedeng putulin sa lupain. Kaya naman pinili ni Raymond ang tumulong sa mga tiyuhin. Ngunit bago pa man sila tumuloy, binigyan ng babala ng mga ito sa Raymond na wag lalampas sa ginawa nilang bakod. Dahil iba na ang nagmamay-ari sa lugar na yun. Wala namang kalam-alamang binata na elemento ang tinutukoy ng tiyuhin. Nagpatuloy ito sa pagtatrabaho. Nakaugalian din kasi ni Raymond na mag-uling sa tuwing mamumutol sila ng mga kahoy. Dahil nga sayang naman ang mga sanga ng punong napagkukunan nila ng troso. Habang naglilinis ng mga trosong bumagsak, hindi sinasadyang nabitawan ng binata ang kanyang itak. Tumama ito sa kabilang bakod. Tumawid si Raymond upang kunin ang gamit nang bigla siyang sigawan ng tiyuhin. Dali-dali namang bumalik ang binata at pinagpatuloy ang trabaho. Pagsapit ng hapon, habang nagluluto ng kanilang hapunan, biglang nakarinig ng malakas na sigaw si Raymond. Mag-isa siya sa lugar ng mga sandaling iyon dahil kumuha ng gasolina at tubig na maiinom ang dalawang tiyuhin. Tiwala naman sila kay Raymond dahil nasa sarili itong lupain at sigurado naman silang kabisado ng binata ang daan pauwi kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Matapos magluto ng pagkain, inilagay niya ito sa isang sulok. Muling nagpatuloy sa ginagawa hanggang sa matapos niya ang tumpok ng kahoy. Kagad niya itong tinakpan para masindihan.
dahilan para magkalat sa lugar ang napakakapal na usok. Walang kaalam-alam si Raymond na may mangyayaring hindi inaasahan. Nakaupo lang ito sa tabi ng isang puno habang pinagmamasdan ang kanyang inuuling. Nang biglang mahagip ng kanyang tingin ang isang figurang nakakubli sa usok ng ginawang uling. Nanlaki ang mga mata ng binata nang biglang masipat ang 3 pares ng nagbabagang mga mata. Dahil tahimik din sa lugar ng mga sandaling iyon, dinig ni Raymond ang mahinang pag-angil nito na bigla namang lumakas nang damputin ng binata ang kanyang gulok upang makipaglaban. Bigla siyang sinugod ng nilalang na ito. Pinaghagis ang anumang mahawakan sa paligid. Maging ang tumpok na kahoy, hindi nakaligtas. Hindi mawari ni Raymond ang nangyayari ng mga sandaling iyon dahil noon pa lang niya nakita ang malaking nilalang. Pinili ng binata ang umatras sa sobrang takot. Kumaripas ito ng takbo pawi ng kanilang tahanan. Laking gulat naman ng mga tsuin nang makita ang kulay ng mukha ni Raymond. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit nandito ka? Para kang nakakita ng multo. Sunod-sunod na tanong ng tsuin. Kagad namang pinaliwanag ni Raymond ang kaganapan. Ngunit ayaw maniwala ng mga tsuin. Nang sila mismo ang nakakita sa lugar, hindi sila makapaniwalang nahawi ang lahat ng mga kahoy na kinarga sa sasakyan. Walang ibang maaaring makagawa nito kundi ang dala nilang makinarya na galing sa bayan. Tinanong ng mga tsuin sa Raymond. Iisa lang ang sinagot nito. Isang higanteng nasa 10 talampakan yung tangkad po. May hawak na sibat eh. Tapos may pananggalang. May 3 ulo. Wika ni Raymond. Dito nanlaki ang mga mata ng tsuin. Wala silang ibang maisip kung hindi ang alamat ng isang nilalang sa lugar, ang gawi-gawin. Sinubukan nilang hanapin ang nilalang pero hindi na nila nakita. Simula noon, hindi na bumalik pa si Raymond sa kabundukan. Dahil sa pangyayari, bagaman walang malinaw na kasagutan, alam ni Raymond na totoo ang kanyang mga sinabi. Dahil skeptikal ang mga tao tungkol sa bagay na ito, hindi sila naniwala kay Raymond. Napagkamalan pa nilang siraulo ang binata dahil paulit-ulit itong sinasabi sa mga kapwa na huwag nang bumalik sa kabundukan dahil sa panganib na banta ng gawi-gawin. Masyadong matigas ang ulo ng mga tao hanggang sa isa sa kanila ang napahamak dahil hindi sinunod ang sinabi ni Raymond. Hindi lang iisa ang nabiktima ng nilalang sa kabundukan, kundi maging ang mga kasama ng tsuin na namumutol ng puno sa kanilang taniman, hindi nakaligtas. Bukod sa mga namatay, may ilang tao din ang nakapagpatunay na nakita nga nila sa lugar ang gawi-gawin, bagay na unti-unting kinatakutan ng mga tao. Kaya naman nahinto ang kanilang iligal na gawain sa kabundukan. Maging ang mga lokal na nangangahoy, nagkaroon din ng takot na umakyat sa bundok dahil sa banta ng gawi-gawin. Nang mga panong ito, nakatali na si Raymond sa kanilang bahay dahil napagkamalan itong siraulo. At sa tuwing magdadaan sila sa tahanan ng binata, palagi nitong sinasabi na huwag aakyat ng bundok dahil naroon ang higanteng may 3 ulo. Ang ilan ay pinagkakatawaan sa Raymond, habang ang ilan naman ay hindi naniniwala. Sadyang mahirap paniwalain ang mga taong bulag sa katotohanan, lalo na kung tungkol sa masasamang elemento at mga nilalang na hindi nakikita. Bagaman hindi naging maganda ang kinasapitan ng binata, may ilan din naman itong natulungan
lalo na ang mga dayos sa lugar. Sa tuwing maririnig nila ang kwento ng higanteng may 3 ulo, nagdadalawang isip ang mga ito na tumuloy. Kagaya nga ng sinabi nila ng bawat alamat, may pinagbabasiyang tunay na pangyayari. Napatunayan ito ng ating mga kababayan na nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kanilang karanasan sa gawi-gawin. Bagaman hindi konkreto ang mga ebidensya, mararamdaman mo sa bawat katagang binibitawan nila ang makatotohanang karanasan na kanilang napagdaanan ng mga panahong napunta sila sa isang lugar kung saan naninirahan ang gawi-gawin. Opinyon para sa kwento. Nasabi na sa simula respeto sa mga nilalang at elemento. At syempre, respeto sa paniniwala ng mga lokal sa yung mga nakakatanda sa lugar. Kung makikinig lang tayo sa mga babala ng mga nakakatanda sa atin at mamahalin yung kalikasan, hindi naman tayo mapapahamak kaso nga lang, madalas 'di ba mas malakas ang kuryosidad kumpara sa simpleng pagsunod, kaya tayo napapahamak. Sana kapulutan ng aral yung kwento mga kabayan. Abangan ang susunod pa nating istorya. Paalam.